Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito. Lunes, June 16, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pagbubukas ng klase sa pamamagitan ng pagbisita sa Epifanio de los Santos Elementary School sa Maynila. Isa sa mga naging direktiba ng Pangulo, bantayan ang anumang posibleng insidente ng cyberbullying upang matiyak na napangangalagaan ang mental health ng mga mag-aaral. Sinabi nitong kailangan mabantayan ang anumang kaso ng cyberbullying sa harap ng pangangailangang maprotektahan ang mental health ng mga kabataan. Pinakikilos ng Pangulo tungkol dito ang DSWD habang sa aspeto ng paninigurong masiguro ang mental health ng mga mag-aaral ay nasa responsibilidad ng DOH. Responsibilidad din naman niya ng PNP ang pagbabantay sa seguridad ng mga estudyante at pinatitiyak ang pagkakaroon ng CCTV lalo-lalo na sa paligid ng eskwelahan habang pinasisiguro din ng Pangulo sa DICT ang internet connection sa mga public schools. Martes, June 17, pinasisiguro ni Pangulong Marcos sa CHED at sa partner agencies nito ang maayos na implementasyon ng Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program. Ang direktiba ay ginawa kasunod ng presentasyon sa Chief Executive ng IRR ng Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program o RA 12124. Ayon sa Pangulo, dapat makamit ang nilalayo ng batas na makatulong sa mga kinauukulang manggagawa na hindi nakatapos ng kolehiyo subalit sagana sa karanasan upang makamit ang academic at professional standards. Miyerkules, June 18, personal tiningnan ni Pangulong Marcos ang pinsala ng Dow Building ng San Francisco High School sa Quezon City na nasunog noong isang linggo. Sa pagtaya ng Pangulo, hindi nakakayanin pang makumpuni ang nasunog na gusali gayong nasakripisyo na rin anya ang structural integrity nito. Hindi nauubra ang reconstruction, sabi ng Pangulo, kundi ang dapat na gawin ay gibain ang nasunog na gusali na napagalamang nasa 45 taon na ang edad at magtayo na talaga ng bagong building. Kaugnay nito ay inatasan ng Chief Executive ang DPWH para ikasa ang plano para sa pagtatayo ng bagong gusali at isama sa plano na gawin na itong 4-story mula sa dating 2 palapag. Pagkakataon na rin niya ito, sabi ng Pangulo, na ma-i-upgrade na ang 45 years old na nasunog na gusali. Huwebes, June 19, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang launching ng Expanded Benefit Package para sa mga post-kidney transplant patients. Sinabi ng Pangulo na sa ilalim ng bagong health package benefits para sa mga kidney transplant patients ay sasagutin na din ng PhilHealth ang gamot para sa mga bata at nakatatandang mga Pilipinong nakatanggap ng bagong bato. Kabilang dito ang immunosuppressive medications, drug prophylaxis o antibiotic at gasto sa pagpapalaboratorio. Binanggit din ng Pangulo ang sagot na ding 3 times a week dialysis ng PhilHealth na sa isang taon ay aabot sa 156 sessions. Pati ang dagdag sa dialysis per session ay tinaas na mula 4,500 sa 6,000 na. Nangako naman si Pangulong Marcos na sisikapin ng pamahalaan na magkaroon ng internet connectivity ang lahat ng pampublikong paaralan sa buong bansa bago matapos ang taong 2025. Sa isinagawang school connectivity drive sa Flora A. Ilagan High School sa Quezon City, nagkaroon ng virtual interaction si Pangulong Marcos at ang mga guro na nasa malalayong lugar. Dito ay pinarating ng mga guro sa Pangulo ang kanilang kailangan sa mga paaralan tulad ng internet. Biyernes, June 20, sinimulan ng Pangulo ang kanyang working visit sa Japan kung saan ay dumalo ang Chief Executive sa iba't ibang mga pulong at engagements. At yan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito. Mula sa Public Affairs Division, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.